Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo, pero bago tayo magputuloy, isang like lang po bilang suporta sa ating YouTube channel. So apektado po tayo ngayon ng tinatawag po natin na easterlies na siyang nakakaapekto nga po or nagbibigay ng pag-uulan, no? Especially sa hapon at inaabot po yan sa gabi. Pero ito po yung sinasabi natin na panibagong hypnosis natin, no? Or yung nakarang updates natin, patuloy pa rin po natin binabantayan. Ito nga pong active low pressure area, nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Direksyon po, Pasilangang Mindanao. Makikita nyo po sa ating pinaka-live radar ay unti-unti po itong lumalapit sa ating bansang Pilipinas o sa Philippine Area of Responsibility, no? Nagsimula po siya dito at patuloy po na kumikilos, no? Within 24 to 48 hours talagang active na active po siya. And as of now, ang lakas po ng active LPA po na ito ay naglalaro lamang from 30 to 35 kilometers per hour. So wala po itong direkta or malakas na epekto sa ating bansang Pilipinas. Doon nakakaranas tayo dahil yung extension po ng kanyang lakas ng LPA. Yung LPA na ito, no, dahil nga po yung kilos ng kanyang hangin ay pa-northwestward, tumatama po yan, no, sa bandang Silangang Mindanao. At naapektuhan din po ang ilang bahagi po ng Luzon, Visayas. At mapapansin po ninyo, may pag-uulan tuwing hapon at sa gabi dahil din po yan sa tinatawag natin na easterlies, kasama po yung extension ng LPA. So tulad po na aking sinasabi, kahit mahina lamang po itong active LPA na ito, makikita nyo naman 30 kilometers per hour. So titignan nyo mabuti, hindi pa naman talaga ito typhoon maituturing, no? Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito po'y magbago within 24 to 48 hours at maging isang ganap na bagyo hanggat hindi pa po ito nawawala sa ating live radar. So ang dapat po natin gawin ngayon ay maghanda pa rin, no? Linisin pa rin natin yung mga stereo, yung mga kanal, especially po sa mga binabang lugar, mababang lugar sa Metro Manila, sa May Luzon. Kapag ka nagkaroon po kasi tayo ng rainfall shower or mga localized thunderstorm, lagi pong meron yan, no? Madalas tumatama yan sa Luzon, Visayas at Mindanao, ay hindi po tayo makakaranas ng pagbabaha. Mag-ingat din po yung matataas na lugar, no? At kapag ka meron tayong rainfall shower, posible pong lumambot ang lupa dahil sa malakas at patuloy na pag-uulan, no, na siya nagiging cause naman po ng landslide. So maging ready po tayo sa bawat posibilidad dahil na-expect po natin bago po matapos ang buwan ng Nobyembre, no, ay 5 hanggang 7 bagyo ang posibleng pumasok nga po sa ating Philippine Area of Responsibility. So mas maganda lagi tayong updated at binabantayan natin ang lagay ng ating panahon. Dahil kung may mga lakad kayo, especially sa hapon at sa gabi, alam nyo kung uulan po o hindi, no? Kapag may lakad kayo, galing magdala ng payong, jacket o kaya naman po kapote, panlaban na rin po sa ulan. And please don't forget po to like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po.